Hi everyone and welcome sa ating new episode of Few Minutes with Harvey. Good morning guys! So today is our day 4. Day 4 nga ba? Yes, day 4 here in Porto ba yan? Day 4 here in Porto, Portugal. Wait lang, napiyok ako. Okay, take 2. Welcome to our day 4 here in Porto, Portugal. Good morning guys! So ngayon kung nakikita nyo, nandito ako sa taas. Yan, kasi yan yung vicinity ng room namin. And if bago ka lang guys sa ating channel, do not forget to like, comment, share, subscribe, and pakita din ng notification bell for you to be updated on our latest uploads. So our plan for today ay libutin natin yung mga remaining spots na hindi natin napuntahan kahapon. Mag-breakfast tayo ng Francesinia sa pinaka-top recommended restaurants. Gusto namin siya i-try yesterday pero we chose not to kasi gusto nga namin na dito siya sa top restaurant na to, tikman muna para malaman namin agad yung pinaka-lasa. And then, after natin mag-visit sa mga spots na hindi pa natin napupuntahan, yung tag as the most beautiful library in the world ay pupuntahan din natin. And at the same time, meron tayong scheduled na wine cellar visit and tasting na mangyayari around 5 o'clock in the afternoon. Isasama naman natin kayo all throughout the day para ma-experience nyo rin kung anong nangyayari dito sa Porto. And definitely, if napadpad ka na sa video na to, maybe either nakasubaybay ka sa lahat ng nangyayari or napadpad ka dahil nagtagpo ang algorithm natin. So, I am John Harvey. I'm a small content creator. Kakasimula lang din natin ma-monetize. And I'm hoping na, actually, this vlog is not really for monetization. It is just the mere na parang pang-record lang ng lahat ng memories ko. But then again, sayang naman, di ba, kung hindi natin i-maximize yung opportunity na ibibigay sa atin. Kaya, andito rin tayo to earn and to share the experiences and the itineraries na ginagawa namin. Kung meron kayong mga questions, do not forget to ask down there sa comment section. And paki-visit na rin ang ating Instagram account. It's JANHARVY para makita nyo yung ating mga photos and other reels na nagawa. Kung meron pa kayong mga ibang gustong gawing vlog at meron pa kayong mga suggestion na gustong puntahan, let me know. Kung hindi man dito sa Porto kasi definitely nakauwi na ako bago ko pa ito ma-post, sabihan nyo ako para naman makonsider natin at magawa natin ng maayos sa itinerary at masunod din natin kung ano yung gusto nyo. So mag-cut muna ako, balik na lang muna tayo mamaya kapag ready na kaming tatlo. Ilang araw na kaming naiintriga dito sa last months na to na mga heart-made empanada. Simula nung day na dumating kami sa Porto and now, tatry na namin siya. Pakita ko sa inyo dito sa kabilang side. So, napakadami niyang options ng mga flavors. So, ito yung mga itatry namin. Kumuha kami from the best sellers lang at saka Chef's Choice para matikman namin yung mga masarap. So, ayan. Yung itsura ng mga empanadas nila. And order kami ng 4 for 10 euro. Ayan o. Fly me to the moons. So, ayan. Wait lang, ano ko si kuya kasi. Ayan. Gwapo ni kuya. Okay, open mo na. Tadan! Okay, ito kakainin namin bago kami mag-breakfast. Diba? Mga siraulo din kami. O siya, maglalakad na kami. Walking na kami papunta doon sa store na kakainan namin for this morning. And habang kumakain kami ng empanada, since masyado nga kami na intriga, pasensya na medyo messy yung camera kasi nagmamadali kami. And gusto ko talaga ma-videohan si kuya kasi grabe ang kinis niya tsaka ang facial features niya. So regarding sa mga binili namin, bumili kami ng tomato and basil with cheese. Masarap pala siya for empanada kasi siksik yung ingredients. Yun namang beef, okay siya pero hindi yun ganyan yung na-expect ko. May mas natikman pa tayo dun sa parang mga Jamaican patties na mas malasa. Pero yung isa, ano yung sayo? Cheeseburger.
Yung cheeseburger yun. Panalo yung cheeseburger na empanadang nabili ni RM. So now, baka nagtataka kayo what is Francesinia. Lalagyan ko na lang dito ng picture. Ang Francesinia ay Portuguese sandwich siya. Originally from Porto. So, nandito tayo sa Porto, so we must try it. It is made with layers of toasted bread and assorted hot meats such as roast, steak, wet cured ham, linguica, and chipolata, over which sliced cheese is melted by ladling of a near boiling tomato and beer sauce called Molho de Francesinia. So papakita ko naman siya sa inyo definitely. So maglakad lang muna kami. Ang disadvantage yan talaga dito guys, mas malala pala siya sa Red Hill. Yung mga paangat baba ng mga daanan. Kasi like, makikita mo talaga from afar na pababa yung road and then biglang aangat ulit. Like, kita mo ulit na talagang aangat ka maigi. Anyway, bring your best shoes. The most comfortable shoes. Pero kasi kami, alam nyo naman, dun pa rin tayo sa aesthetic yung datingan na uubra sa outfit. Kaya, nag-Birkenstock kami. Anyway, nandito na kami sa may highway. Anyway, highway, cause life is a highway. Love is a highway. And, kakain tayo mamaya. False alarm tayo, madlang people. Dumaan na nga kami sa Cafe Santiago pero sarado siya. 12 pa daw yung bukas para doon sa food na yun. Tumawid na lang kami dito sa harap and titingin na lang kami kung may makakain. Cut ko muna dito kasi puro lokal na to. Charge to experience to guys. So if ever na gusto nyong gumala ng masyadong maaga or kumain sa mga restaurants, huwag kayong maniniwala sa Google pagdating dito sa Porto suggestions kasi most of the restaurants ay nag-open ng 12 noon regardless kung breakfast or ano siya. Ang mga open lang ay kebab, French food, ganyan. So ngayon, nandito kami sa isang harap ng church and hindi lang namin sure anong pangalan ng church. Alamin ko siya din, bibigyan ko kayo ng a brief overview kung anong nangyari sa kanya or anong history na meron nakapaloob sa kanya. Mukhang kebab na naman ang kakainin namin. Balitaan ko na lang kayo kapag papasok na tayo or kung kakain man tayo. Dito na kami ngayon sa may San Ildefonso Church. And unfortunately, lahat talaga ng simbahan na napupuntahan namin so far ay may bayad bago mo makita si Papa Jesus. Yan ang pinakaayoko sa simbahan sa Europe. Lahat ng simbahan may bayad. You need to pay for you to see the church. No good. Kaya nagkakaroon ng hindrance para makapasok ka ng simbahan kasi kailangan mo pa magbayad pa eh. Hindi talaga okay for me. Anyway, mag-video na lang tayo since nakapasok naman na tayo. Grabe oh. Tingnan niyo yung pinaka-altar. Lahat yan made of brass. So imagine nyo yung buong altar na sobrang detalyado. Nung malayo, akala ko kahoy eh. Pero nung lumapit ka, made of brass. Grabe yung material. Tsaka yung pagkakaukit. Tsaka tingnan niyo yung nasa taas.
Ganda din. Yun lang talaga. Sobrang invested sila sa church. Maganda lahat ng mga simbahan. Yun nga lang talaga yung paniningil or yung may entrance pa bago ka makapasok, which is I think it's a no-no. Although naiintindihan ko na for preservation, restoration, pero hindi dapat. Dapat by offerings na lang eh. Lumalabas ang pagka-church guy ko dito ah. At least nare-recall ko pa yung mga naituro sa akin before nung sakristan pa ako. At na-appreciate ko maigi lahat ng mga nakikita kong bagay sa simbahan. So, it's a good thing. And sobrang gaganda kasi biruin niyo lahat ng mga santo mostly at saka mga angels or mga curvings. Lahat yun gawang 1800s. So, sobrang gaganda. Bago preserve na preserve. Parang wala nangyari. So, anyway, palabas na kami at kakain na. Sobrang gagaling lang talaga. Lalo na yung mga tabletop na 1700s. Ang galing. Tsaka yung mga tiles nila. Try nyo pumasok. Hindi naman kayo magsisisi. Although, €1 is still €1. 66 din yun. Pero, consider it as a donation na lang. Ganun na lang iniisip ko. Pero kasi ang ayoko lang is, yung parang obligado ka na magbayad. Yun yung ayoko. Although, syempre, magbibigay ka naman. Pero yung for other people, parang, no, hindi siya maganda na maniningil ka, mayat-maya. Anyway, masyado na mahaba yung exposure dito. I-cut ko na, and then mamaya na lang tayo mag-video kapag papunta na tayo dun sa Francesinia. Kakatapos lang namin kumain sa kebab and we decided not to eat sa Francesinia. Later na lang kami kakain kasi ayaw namin i-take out kasi baka hindi namin ma-enjoy. Panoorin natin saglit tong street busking pero complete banda. Panoorin natin siya saglit. Katulad ng sabi ko sa inyo, for today, ang gagawin natin ay libutin yung mga areas na hindi pa natin nalilibot. Although, dito sa map, bukas pa tayo pupunta dito. Pero naikot na natin yan lahat nung nag-tour tayo kahapon. Check nyo na lang yung previous vlog natin. Pero for today, dito tayo maglilibot. Etong area na to. Para ma-cover natin lahat ng spaces na malapit lang. Kasi right now, nandito tayo and maglilibot lang tayo, bababa tayo sa 14 para halos lahat ng mga spots masakop natin. Although nadaanan natin siya yesterday, pero now, bababa tayo para magkaroon din tayo ng pictures for Instagram and ma-cover din natin ng mas maayos for the vlog. So, sumakay ulit kami dito sa Blue Bus. Di na kami pumasok sa taas. Dahil bababa rin naman kami after ng isang stop. Bali, mamaya na lang tayo ulit magkita-kita kapag nakababa na kami. Ayan, nakababa na tayo. Nandito na tayo ngayon sa Blue Line, sa may number 14th stop. Pero inuuna nila yung 14th kaysa sa number 2. And dito lang din kami sa area na to maglilibot for now. Dahil andito halos lahat ng mga magkakadikit na spots. So, alamin ko muna kung ano-ano yung mga spots na nandito. Then, babanggitin ko din sa inyo and mga small trivias para may idea naman kayo kung ano yung mga pinupuntahan natin. Bali, yung nakita nyo dyan sa likod, yung may malaking statwa, yan ay judicial office dito sa Porto. And itong church naman na nasa harap natin ay walang patron na nakalagay sa harap. San Jose de Taypas. So, ito ay San Jose de Taypas Church.
So magkaharapan lang siya, and then doon sa kabilang side yung famous nilang tower. Tingnan natin kung may bayad dito sa ano. Kung may bayad. Then kapag may bayad, wag na natin pasukin kasi we've been to church naman na. And then doon na tayo sa sikat nilang tower. Ayan guys, pwede tayo pumasok. Ito ay isa sa mga church na walang bayad. Grabe talaga. Ang namamangha lang talaga ako sa European structure ng churches kasi sobrang ganda and ang detailed nila maigi. Kita niyo naman yung structure ng church. Anyway, pinakita ko lang siya sa inyo pero ayoko na rin pagtuunan masyado ng pansin kasi baka yung iba naman sa inyo hindi naman lahat Catholic or Christian. Yung nakita nyo naman dun sa harap, yan ay ang Clerigos Church and Tower. So the Clerigos Church is a Baroque church in city of Porto in Portugal. It's a 75-meter tall bell tower, the Torre dos Clérigos. Can be seen from various points of the city and is one of its most characteristic symbol. So isa to sa mga masasabi nila na kapag nakita mo to, you're in Porto. Kumbaga parang statement tower na nila tong Clerigos Church and Tower nila. So magpipicture tayo and then sunod nito punta tayo doon sa library. Yung tag as the most beautiful library in the world. Ayan, kung naririnig nyo, may nagpapatugtog pa. So ngayon nandito na kami sa may Libraria Elio. Ang tagged as the most beautiful library in the world. So, sobrang haba ng pila niya. So, I don't think makakapag-picture ka ng maayos. Kasi, paano ka naman makakapaggawa ng shots kung sobrang dami ng tao? Anyway, best time to visit daw dito ay lunch time. Kasi yun daw yung pinakakonti yung tao. Pero as of the moment, 1 p.m. na. 1 p.m. pa lang it's just 1 hour away from the 12 noon clock. Wala na agad. Sobrang dami na agad tao. So, I don't think makakuha tayo ng good shots. Pero anyhow, kukuha na pa rin natin siya para meron kayong reference and if you want to visit here. Ang ticket ay nagka-cost ng 8 euro kapag bibisita ka lang sa loob. Kapag may ticket gold yung voucher mo, 15.95 with reservation and pwede mo siyang gawing consumable para pag bumili ka ng book. And yung platinum naman ay 50 on where ang inclusion niya naman ay ticket voucher with priority go to the entrance of Libraria Lelio. Hindi natin alam kung paano siya banggitin totally. Sana hindi rin ganun kaingay dahil nakatutok naman sa bibig ko tong mic. Hanapin lang natin sila Diana and titingnan natin kung papasok tayo. Sad to say, we were not able to book some tickets para dun sa Libraria Lelio dahil kailangan mo palang mag-book online and hindi ka pwedeng bumili ng ticket dito sa harap mismo ng library. Better if pupunta kayo dito, plan it ahead, mag-book na kayo before pa kayo dumating mismo ng Porto, like few days before your flight. Mag-book na kayo ng ticket para hindi kayo malungkot na hindi kayo makapunta. Gusto namin puntahan pero at the same time hesitant din kami kasi all of us wants to go inside, then everyone wants to have a good photo. But then again, if all of you will be there inside, so definitely it will be more crowded. Hindi rin kayo makakuha ng magandang shots. Now, pupunta kami sa isa pang church, then tatawid kami ng bridge mamaya na connection ng Porto and Gaia. Pakita ko na lang muna siya sa inyo and hope you enjoy the scenery ng paglalakad natin.
Look where we are. Kami ngayon ay currently in line para pumasok sa Libraria Lelio. So, Diana managed to buy some tickets and I don't know why and I don't know how. Nakabili siya ng ticket and di ba kanina wala nga tayong makitang mga tickets na available pero nakakuha siya. Pero kung ako sa inyo guys, hindi naman luck lagi. So, much better pa rin na bumili kayo ng ticket 2 days prior to your visit para hindi kayo ma-stress at hindi kayo maging luhaan. Titingnan natin, videohan natin yung buong library kung maganda ba nga. And sana makakuha tayo ng magandang photos kahit na alam natin sobrang dami ng tao sa loob. Okay, mamaya na lang tayo ulit mag-usap-usap pag nasa loob na tayo. At nakapasok nga tayo sa library. Wow. Tingnan nyo naman guys, sobrang ganda nga. Oh, actually, consumable yung 8 euros mo kung may bibiling kang libro. So kapag may binili kang book, ibabawas nila yung price nun sa bibili mong libro. Let's say for example 10, so minus 8, so 2 na lang yung babayaran mo. Basic math guys, basic math. Anyway, mag-cut muna ako dito and then mag-video ako sa phone ko din. Most of the people guys, gusto lang talagang kumuha ng photos pero hindi talaga sila bibili ng book like us. Kumuha lang talaga kami ng libro para lang magpakuha ng shots. Tingnan nyo na lang sa Instagram natin para makita nyo din. And sobrang dami ng tao, promise. Wala ka nang magiging galaw na maayos. Kaya hindi ko alam kung worth it. Tamang angulo lang talaga ng photos para makakuha ka ng magandang shot mo. Kasi kung hindi, wala. Uubusin ka ng dami ng tao dito. If you are really fan of books, it's best for you to visit here kasi ang dami nyo ding makikita. But if you just want to take pictures like us, na ako naman talaga aminado ako, tamad ako magbasa, so it's a good experience din kasi itong hagdan na to ay naging inspiration ni J.K. Rowling para dun sa Harry Potter na ginamit, yung sa hagdan na gumagalaw. Napakaganda niya kasi wood carved siya, napakaganda ng details. But I can say na yung claimant nila na most beautiful something, I think mas maganda yung sa Korea. Even though I haven't been there, pero I think siguro sa space-wise, mas malaki at mas maganda tingnan. Pero otherwise, nonetheless, napakaganda rin naman ng library na to. Suitable siya talaga sa tawagin din na beautiful library. Maybe one of the beautiful library in the world. Kasi grabe, yung details, lalo na nung hagdan. Pero nakakatakot lang kasi parang most of the people nagstay lang sa hagdan. And syempre hindi natin alam kung gaano nakatagal. Pero hopefully na-maintain naman nila. Anyway, I'll cut this off here. And sana makapunta rin kayo dito if ever na mapadpad kayo ng Porto kasi it's a good experience, promise. Nag-enjoy kami kakabuklat ng libro na hindi rin naman namin talagang bibilin. And yeah, just to see everything and all the kind of books na kayang i-offer ng Libraria Lelio. So anyway, balik na muna kami at kakain kami sa Francisania. Finally, after ng aming long wait sa pila, nakapasok na kami dito sa Cafe Santiago. It was established pala na last 1959. So, ang options ng food ay mga Francisina, yun yung pinakasikat dito na menu. And most
of the people, actually, if hindi man most, kundi lahat, yun lang din yung order. Kasi yun naman talaga yung sikat dito. So, order lang kami ng Francesinha Santiago. And yung isa is mas special, yung Bife do Lombo. Then, umorder lang kami ng isa ng Cachorro Santiago Special with batata. So, yun yung order namin. Pakita ko na lang siya sa inyo mamaya. Then, ano kasi siya hindi, ang hirap i-explain. Para siyang bread na meron siyang, alam niyo Clubhouse. Parang ganun yung dating, pero mas special kasi may balot siya ng cheese. Ba't ko ba in-explain maigi? Ilagay ko nga yung picture dito ng Francesinha para makita nyo, okay? So, sige, cut muna natin kasi parang medyo maingay. Baka hindi rin nyo rin masyadong marinig. Although, naka-mic naman tayo. Pero just to make sure. Mamaya na lang. Dumating na yung pinakapagkain namin and nakita nyo naman yun bago yung video na to. And I'm really excited to try yung sinasabi nila isa sa mga main food nila dito sa Porto. Crispy yung ano niya, yung bread. And ma-cheesy siya. Parang medyo mahirap siya iwain. Maybe dahil makapal or dahil matigas ang meat. Yung meat, yung tinapay. Tikman natin. May ham siya, may cheese, at ano sa akin, beef steak. Tikman natin. Fairness, masarap siya. Parang kulang lang sa alap. Alap yung akin. Ito sauce. Feel ko lang, guys. Feel ko lang na mas magiging masarap siya kung mas may konting alap siya. Pero anyhow, masarap siya. Paano ko ba siya ma-describe? Clubhouse yung dating. Clubhouse na beef or sirloin yung ilalagay. Okay. Yun lang. Try nyo dito pag nagpunta kayo. All I can say is if we are gonna rate the food sa Francesinha, it's a solid 7 for me. You know what's lacking? First, sobrang tagal ng waiting period. Second, masarap siya para sa pagkain na hindi natin madalas kinakain. Pero it feels like may kulang. Kaya nga, katulad na sabi ko sa inyo, hindi siya ganun, parang walang salt at all. Pero it's fine. Kasi ganun rin naman talaga ang mga food sa Europe. And siguro yung last point na kulang is yung service. Kasi parang hindi sila Asian friendly, na hindi kami masyadong pinapansin. Or gets ko naman na baka hindi rin sila ganun ka ayos magsalita in English. Pero yung pag binababa nila yung mga orders, especially yung drinks, like ibababa lang nila, then hindi man lang hindi tumitingin and all. Although, I mean, maybe it's just me or it's just us. Pero ganun lang yung napapansin ko. Pero sa iba naman, kapag kalahi nila yung kausap nila, ganun yung ano nila, maayos ng service nila. Like, kinakausap nila, nagbibiroan pa sila. Although, yeah, gets naman nga natin the language barrier itself. Pero at least naman lang common decency. Like, iabot mo lang na maayos, ganun. Anyhow, it's a good experience pa rin. Try nyo pa rin siya.
Cafe Santiago yun, di ba? Cafe Santiago. So ngayon naman, papunta na kami doon sa Barmaster dahil meron kaming wine tasting and wine cellar visit. So dadire-diretso na lang kami and sasakay lang kami doon sa hop on and off kasi almost done na rin naman kami. And then i-update na lang natin kayo mamaya.